na Senator Rodante Marcoleta sinampahan ng reklamong plunder at indirect bribery sa ombudsman. Hindi na po tayo nagulat, hindi na rin tayo nagtaka. Dahil sabi ko nga, ang mga kalaban ngayon ng administrasyon ay pinatatahimik. Nahaharap ngayon si Senador Rodante Marcoleta sa reklamong plunder, indirect bribery, at paglabag sa Presidential Decree numero 46 matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y 75 milyong pisong campaign donations noong nakaraang halalan. Batay sa complaint affidavit na pirmado noong Mayo 18, kabilang din sa mga pinangalanang respondents, sina dating Quezon City Ikalawang District Representative Mike Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotle Baluyot Viray. Nag-ugat ang rekomendasyon sa naunang investigasyon ng Commission on Elections, COMELEC, hinggil sa umano'y hindi pagdeklara ng donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures or SOCE. Maling-mali yung pag-fill out ng total campaign contributions na zero yung nakalagay. Kasi ang assumption doon ay out of pocket yung expenses mo. Walang problema kung out of pocket, pero gaya ng nabanggit mo, more than 112 million yung ginastos, pero yung kanyang latest net worth, patay sa kanyang isinumiteng SALN ay nasa mahigit 51 million, if I'm not mistaken. So, wala pa sa kalahati. Tapos, inamin niya early November nung naging issue ito kasi may exclusive report yung Billionaire News Channel sa isyung to. Nag-react si Marcoleta at ang sinabi niya, hindi naman daw zero talaga yung campaign contributions kasi may mga nag-donate sa kanyang kampanya pero ayaw magpakilala. So napilitan daw siya na ilagay na zero. Alam mo Corina, may direktang implication ito sa susunod na halalan kasi kung hahayaan ito ng COMELEC, pwede pala na yung mga kandidato ay maglalagay ng zero tapos sasabihin lang nila ayaw magpakilala ng kanilang mga donor. So para saan pa magkakaroon tayo ng if the candidates can get away with it at hindi na sila magiging transparent kung sino yung kanilang mga campaign donor. Nako, sinisisi ngayon ni Tinig ng Karunungan, alam nyo, siya'y kaanib sa Iglesia ni Cristo at kapatid sila sa pananampalataya, si Senador Rodante Marcoleta, ang administrasyon na ang pagsampa daw umano ng kaso laban kay Marcoleta ay isang hakbang para manahimik siya? Maniwala kaya kayo kaya meron tayong busis ng masa? Yes or no lang. Maniwala ba kayo na ang kaso versus Marcoleta ay panggigipit lang sa kanya? Yes or no? Pero tandaan natin, hindi ba si Marcoleta mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili? Bakit? Di ba siya mismo ang nagpahayag na may natanggap siya na milyong halagang salapi nung siya'y nasa posisyon bilang elected official na mariing ipinagbabawal yan. At kung totoo na ginagamit lamang ang kaso para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon, paano ipaliwanag ngayon na maging si Executive Secretary Ralph Recto, kabilang ito sa gabinete ni Marcos, ay nakaharap din sa plunder, nakaharap ng reklamo, lalo na sa isyo ng PhilHealth funds. So, dito, ipinakita lamang na ang pagsampa ng kaso ay hindi otomatikong patunay na political persecution. Ang mahalaga, meron bang ebidensya? At may pananagutan ba sa batas? Ito tatalakayin natin ngayon. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment kung saan kayo nakabase sa iba't ibang bahagi sa ating bansa
at sa mga OFW sa iba't ibang bansa sa ating mundo para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Sa pagkakataong ito mga kapatid, mag-react po tayo, no? Sa video ni Tinig ng Karunungan kaugnay sa pagsisi niya sa administrasyon dahil sa kaso ni Marcolita. Diba? Sarili ni Marcolitang pahayag mismo, inaamin niya na tumanggap siya ng campaign contributions at hindi niya sinama yan sa SOSE. At totoong nakalusot siya sa usapin sa election law dahil ang pagtanggap umano ng contribution ay nangyari hindi pa siya opisyal na kumakandidato. Ngunit, ibang usapin naman yung pagbabawal sa mga halal o sa mga nanungkulan sa ating gobyerno na tumanggap ng ilang ore o contribution habang nasa posisyon ito. Kung ngayon, bakit administrasyon ang sinisisi nitong si Tinig ng Karunungan? Bakit hindi pag-uusapan yung mismong pag-amin mismo ni Senador Rodante Marcolita na siyang ugat ng reklamo laban sa kanya? Nakalusot siya sa Commission on Election, pero makalusot kaya siya sa bagong problema ngayon? Hindi naman administrasyon yung umamin sa telebisyon sa INC channel na umamin sa publiko. Hindi rin administrasyon ang nagsabi na may natanggap siyang 75 million ba yon na contribution na hindi niya naideklara. Ang mga salitang iyon ay galing mismo kay Senador Marcolita. Kaya, sa halip na gawing usapin kaugnay sa politika ang bawat kasong kinaharap ng isang politiko, marahil, mas mahalagang sagutin muna ang pinakapayak na tanong. Kung walang pag-amin, magkakaroon kaya ng isyo si Senador Marcolita na masampahan ang kaso? At kung ang ebidensya ay nagmula sa sariling pahayag mismo ni Senador Marcolita, makatarungan bang agad sisihin ang administrasyon na umano'y panggigipit nito? Ito ang pahayag at magbigay tayo ng reaksyon kaugnay Na dito. Senator Rodante Marcoleta sinampahan ng reklamong plunder Si Tinig ng Karunungan. Oh. Kaya meron tayong katanungan diyan. Ang katanungan natin, naniniwala ba kayo na ang kaso versus Marcolita ay panggigipit lang sa kanya? 12% no. 88% yes. Yan. Okay. Ipagpatuloy natin ang komento ni Tinig ng Karunungan at magbigay din tayo ng komento kaugnay dito. at indirect bribery sa ombudsman. Hindi na po tayo nagulat, Plunder and indirect bribery. hindi na rin tayo nagtaka. Dahil sabi ko nga, ang mga kalaban ngayon ng administrasyon ay pinatatahimik. Well, kung kaugnay sa kaso ang pahayag ang kalaban ng administrasyon ay pinatatahimik. Tandaan, si Executive Secretary Ralph Recto ay isa sa gabinete ni Marcos. Pero, nakaharap din ng kaso. At may kaso ding plunder ngayon. Ito'y mainit na usap-usapan. Ang pagsampa ng kaso na nasa gabinete ni Marcos. Kaya paano masasabi na pananahimik at gustong ipatahimik yung mga oposisyon na itong si Recto, hindi naman ito oposisyon. Nasa gabinete ito. Pero, nakita na may ebidensya, kaya sinampahan ng kaso. Okay. So,
Ituloy natin. Yung mga tao na bumoboses para sa taong bayan at para maipaglaban, makamtan ng bayang ito ang hustisya at demokrasya mula sa malawakang korupsyon sa pondo ng bayan, yung mga taong lumalaban para doon, pinatatahimik. Yan, pinatatahimik daw. Sabi ni Tinig ng Karunungan na hindi na raw umano sila magtataka kung bakit kinasuhan si Senador Rodante Marcolita dahil umano'y pinatatahimik ngayon ng administrasyon ang mga kritiko at oposisyon. Oposisyon ba si Recto? Ngunit ang tanong dito, bakit administrasyon agad ang sinisisi kung si Marcolita mismo ang umaamin na tumanggap siya ng 75 milyong contribution habang nasa posisyon siya bilang opisyal ng gobyerno? Ibang bagay na ipinagbabawal yan sa ating saligang batas, di ba? So kung may dapat sisihin sa kasong ito, hindi ba mismong si Marcolita na nagbigay ng kanyang pahayag na maaring naging batayan ngayon sa reklamo laban sa kanya? Sa isang bansang may umiiral na batas, hindi maaring maging dipinsa ang pagiging kaalyado o kritiko ng administrasyon kapag may aligasyon ng paglabag na kailangang maimbestigahan at kailangang may managot. So, kung usapin naman ang pagpapatahimik sa kalaban, nasaan itong tinig ng karunungan noong panahon mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte? May tinig ba sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nasaan sila noong nakulong si Senador Laila de Lima sa loob ng halos 7 taon at kalaunan ay napawalang sala sa mga kasong isinampa laban sa kanya? Nasaan sila nang tanggalin ni Duterte si overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang? Lahat ng mga benepisyo naalis sa kanya. Ngunit kini-question at binaliktad ito ng Korte Suprema. At napatunayan, mali si Duterte sa kanyang hakbang. Nasaan rin sila nang kansilahin ni Duterte ang amnestiya ni Senador Antonio Trillanes IV. Ngunit, hindi pa pinapaboran ito sa Korte Suprema. Yung hakbang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay napatunayang nagkamali siya. So, sa mga kasong ito na mismong Korte Suprema ang nagsabing may mga hakbang na labag sa batas o sa konstitusyon, nasaan ang kanilang ingay noon? So, kung ang totoong prinsipyo ang pinaglalaban ng tinig ng karunungan, dapat pare-pareho ang kanilang panindigan anuman ang nakaupong administrasyon noon at ngayon. Sapagkat ang tunay na pagtatanggol sa demokrasya ay hindi lamang ito kapag kakampi o kaya'y kaalyado, kundi magiging kapag ang kaalyado ay hindi mo kapanig sa politika kung nanahimik sila noon. Ngunit maingay ngayon, abay, hindi prinsipyo ang umiiral, kundi isang pamumulitika lamang. Ano daw? Yung mga busis para sa korupsyon ay pinatahimik ngayon? Natatahimik. Yung mga tao na bumoboses para sa taong bayan at para maipaglaban, makamtan ng bayang ito ang hustisya at demokrasya mula sa malawakang korupsyon sa pondo ng bayan, yung mga taong lumalaban para doon, pinatatahimik. Yun. So, ibalik natin. Si Rap Recto ay sinampahan ng kaso. Ngayon, ibig ba sabihin na pinatatahimik din si Rap Recto at siya din ay kalaban ng administrasyon?
So, sinasabi ng ilan na ang mga, ayon kay tinig ng karunungan, maingay daw laban sa korupsyon ay pinatatahimik. Ngunit kung tunay na ipinaglaban nitong si Senador Rodante Marcolita ang laban kontra korupsyon, bakit siya mismo ang umaamin na tumanggap siya ng 75 milyong pesos na contribution habang siya ay nasa posisyon at hindi niya ito idineklara ng maayos, pero nakalusot siya sa Commission on Election? Hindi ba't ang isang opisyal ng gobyerno ay inaasahang sumusunod ng mahigpit sa mga batas na siyang pinaglalaban at ipinatupad sa gobyerno? Kung ang isang ordinaryong kawani o kaya'y opisyal ay maaring mananagot sa pagtanggap ng mga ipinagbabawal na benepisyo o kaya'y kontribusyon, bakit dapat magkaroon ng ibang pamantayan para sa ibang mambabatas? Ang usapin dito ay hindi kung siya ay oposisyon o kaya'y administrasyon, kundi kung may paglabag ba sa batas at kung may sapat na ebidensya upang imbestigahan ang kaniyang nagiging mga aksyon. Nakapagtataka rin kung bakit tila ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcolita noon ang mga diskaya at tinututulan niya ang konsepto ng restitusyon, yung pagsasauli ng perang pinaniniwalaang nakuha ng hindi naaayon sa batas. Sa katunayan, may ilang personalidad na sangkot sa kontrobersya sa pundo ng gobyerno na kusang isinauli yung milyong-milyong halagang peso bilang bahagi ng pananagutan at pagwawasto sa kanilang pagkamali, yung restitusyon. So, kung walang dapat itago at kung malinis ang konsensya, bakit nagiging issue ang pagsasauli ng perang dapat namang mapunta talaga sa kaban ng bayan? Ang tunay na laban kontra sa korupsyon ay hindi masusukat sa lakas ng talumpati o pahayag sa media, o hindi sa pagbabatikos ng iba. Nasusukat ito sa pagiging handang managot sa sariling mga aksyon at sa pare-parehong paglalapat ng batas para sa lahat, kaalyado man o kalaban sa politika. Ang batas ay hindi dapat magiging sandata lamang laban sa iba. Dapat ito'y magiging pamantayan para sa lahat. O, tingnan nyo si Recto. Kahit si Recto, sinampahan ngayon ng kaso. May flander. Okay, tuloy natin. Itong nakaraan, mga kababayan, kung marirealize nyo lang, sana mapansin nyo ngayon sa sasabihin ko. Simula po nung nagkaroon ng palitan sa liderato ng Senado, napakarami na pong nangyari. Pansinin ninyo mabuti lalo sa social media. Yung mga loyalista, depensor ng administrasyon, pati na yung mga kakamping, supporter ni Risa Hontiveros, supporter ni Kiko Pangilinan. Di ba, yung loyalista ay nagiging unity team yan ng DDS sa panahon ni Vice President Sara Duterte at Marcos. Unity team. Ang problema, nag-divorce. Ang unity team. Ngayon, sinisisi na nila yung loyalista na sila'y naging bahagi yan, pati na DDS, sa pag-upo ni Marcos. Tapos sa loyalista, supporter ni Soto, ni Lacson, yung mga yan, yung mga supporter nila, nagsanib puwersa na, nagkampihan na, at ngayon, meron na silang iisang pagkakasunduan pagdating sa mga naratibo na gusto nilang palitawin laban sa majority bloc ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang komento ni Tinig ng Karunungan na nagkampihan na daw ang mga kakapeng at ang mga loyalista. Ngunit kung pag-uusapan ang
kaguluhang naganap doon sa Senado, bakit ang sinisisi niya ay ang kakapeng at loyalista? Di ba? Sino ang nasa likod at direktor sa kaguluhan na nangyari doon sa Senado? Noong nagkaroon ng eskandalo, sigalot sa Senado kaugnay sa umano'y kudita laban sa liderato ni Soto, kaninong pamumuno ba nangyari ang mga iskinang umaani ngayon ng pagbabatikos mula sa publiko? Sa ilalim ng liderato ng mga senador mismo na naganap ang mga balitang may lockdown, may tensyon sa loob ng Senado, naging putukan at magiging mga aligasyon tungkol sa pagtulong sa paglabas o pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Kahit ba isinailalim nila ito ng Senate protective custody, di ba? So, hindi naman mga senador ng kakapeng o loyalista ang may kapangyarihang magpatupad sa mga hakbang na naganap doon sa Senado na sinisisi nila ngayon. Kaya nakapagtataka talaga kung bakit nais nitong si Tinig ng Karunungan na iugnay ang kakapeng at loyalista sa naturang kaguluhan sa loob ng Senado. Gayong ang mga pangyayari na nangyari sa Senado ay naganap ilalim mismo sa mga opisyal na may direktang kontrol at responsibilidad ng naturang institusyon. Ang tamang paghahanap ng pananagutan ay magsisimula yan sa mga taong may kapangyarihan magdesisyon, hindi sa mga grupong ginagamit lamang bilang convenient para sisihin. Okay, tuloy natin. Halimbawa, yung nangyaring putukan, insidente sa Senado nung nakaraang linggo. Ano ang pinaugong na naratibo ng mga kakamping at ng mga loyalista? Kesyo drama daw, stage daw, para daw patakasin si Bato. Tapos ngayon, binabash nila si Senadora Pia Cayetano kasi Bago dyan, no? Sabi ni Tinig ng Karunungan na lang daw palabasin itong mga loyalista at ng mga kakapeng na drama lamang ang pangyayaring putukan at umano'y planong pagpapatakas kay Senador Bato de la Rosa. Ngunit ang tanong, kung mayroon naman talagang putukan na nangyari at may mga kilos na nakikita sa CCTV footage, sino ang nag-utos at sino ang direktor sa naturang pangyayari? Hindi sapat na ibibintang lang yan sa mga loyalista at kakapeng ayon kay Tinig ng Karunungan yung mga kaguluhan. Dahil lang sa kanilang pahayag na may nagpahayag na posibleng drama para makalabas si Bato. Nakalabas naman talaga si Bato. Kung walang ebidensyang direktang iugnay sa mga senador na ngayon nasa minority, bakit sila mismo ang sisihin ngayon? Kung may naganap na pagpatakas, dapat tukuyin kung sino mismo ang nagplano dahil kumanta si Senador Robin Padilla kaugnay diyan at umamin na sumakay sa kanyang sasakyan. Sino ang nag-utos? Sino ang direktor? Sino ang tumulong? At dapat yon ang imbestigahan. Hindi batay sa haka-haka o kulay sa politika. Ang pananagutan ay dapat nakabatay sa ebidensya, hindi sa propaganda. At nabati ko si Pia dahil sa kanyang pag-iyak. Cayetano. Halimbawa,
yung nangyaring putukan, insidente sa Senado nung nakaraang linggo. Ano ang pinaugong na naratibo ng mga kakamping at ng mga loyalista? Kesyo drama daw, stage daw, para daw patakasin si Bato. Tapos ngayon, binabash nila si Senadora Pia Cayetano kasi paawa daw. Oh, so, binabati ko si Pia, paawa daw, kung ano-anong paninera, sabi ni Tinig ng Karunungan. Kung ano-anong paninira, kung Yon, kung ano-anong paninera. So, kung paawa lang ang usapan dito, bakit sa mga kumakalat na larawan na makita natin sa social media, makikitang nagtatawanan doon sa loob ng Senado at nagkakainan pa sila? Ang tunay na dahilan ng pagbatikos ay hindi dahil may gustong manira, kundi dahil maraming tao ang nakakita na tila magkasalangat, nagsusuwagan, nagkontrahan yung imahe sa loob ng Senado na nagkainan at nagtatawanan, pagkatapos paiyak-iyak sa pagdinig dahil umano natakot sa pangyayari. Ngunit, sa ibang pagkakataon ay masayang nakikisalamuha na makita sa larawan. So natural na lamang na magtanong talaga ang karamihan kapag may nakikitang hindi tugma sa ipinagpakitang naratibo. Ang batikos ay bunga sa public perception. Hindi ito otomatikong paninira na agad. Okay, tuloy natin. ano-ano gawa-gawang kwento ang talagang ibabango nila para lang ibagsak yung majority black. Palibasa, sila'y nauuto ng mga politikong sinusuportahan at Oh, so bago diyan, sila ang nauuto sa mga politiko gustong ibagsak umano ang majority black ayon kay Tinig ng Karunungan. May plano raw na ibagsak ang majority black. Ngunit, sa nangyari sa iskandalo sa loob ng Senado, sino ba talaga ang nasasangkot at naglalagay sa alanganin sa Senado? Ang kasalukuyang minority ba? O ang sa mga nasa pamunuan at may kontrol sa mga pangyayari? Kung may kaguluhan o kontrobersya at mga tanong na hindi masasagot sa loob ng Senado, natural na ang unang mananagot dito sa mata ng publiko ay ang mga nasa majority na may kapangyarihang mamamahala. Hindi kailangang may pagbabagsak sa kanila. Kung ang mismong mga pangyayari ang sumisira mismo sa kanilang kredibilidad. Ha? Okay. Ano daw? Diniyos yung politiko. Balik natin ha. kung ano-anong paninira, kung ano-ano gawa-gawang kwento ang talagang ibabango nila para lang ibagsak yung majority black. Palibasa, sila'y nauuto ng mga politikong sinusuportahan at ginudyos nila. Sila ang nauuto sa mga politikong sinusuportahan at diniyos nila. Kung ang tingin ninyo ay dinidiyos na ng iba ang mga politiko na kanilang sinusuportahan, hindi ba't dapat itanong din sa inyong panig? Kapag ang lahat ng pagkakamali ng inyong sinusuportahang politiko ay ipinagtatanggol ninyo, binabaliwala o laging may palusot, hindi ba tila ganon din ang pagtrato ninyo sa politikong sinusuportahan ninyo? Sa ngayon ba kayong tawaging dinidiyos din ang mga politikong sinusuportahan ninyo? So ang tunay na pananagutan ay dapat pari-pariho talaga sa lahat, kaalyado man o hindi. Ang politiko ay lingkod ng bayan, hindi sila mga Diyos na hindi maaring questionin
at hindi maaring punahin. Okay, tuloy natin. Hindi nila alam, ang hindi nila napapansin, bakit nagdo-double time yung mga politiko nyo na ngayon ay nasa minority para maagaw na naman ang Senate presidency at sila na naman ang maging majority. Oh, yan ang sabi ni Tinig ng Karunungan. Bakit daw nagdo-double time ngayon para maagaw muli ang majority? Kung ang tanong ay bakit magkaroon ng kaguluhan doon sa Senado, hindi ba si Alan Cayetano mismo ang nagpasimula ng hakbang para maagaw niya ang mayorya? Pinapasok niya si Bato de la Rosa kahit may usapin ng warrant of arrest upang makalikom ng sapat na buto at mabawi ang kontrol mula mismo sa kampo ni Tito Soto. So, kung tunay na respetado ang umiiral na mayorya, bakit kinakailangan gumagamit ng ganitong maniobra? Ang tanong ngayon, sino ba talaga ang nag-double time para makaagaw ng majority black? Sino? Oh, tuloy natin. Sa tingin nyo, wala silang pinagtatakpan? Wala silang pinoproteksyonan? Oh, yan. E di ibalik natin kung ganon ang pangyayari na inaagaw ang majority black at sabi niya, gustong agawin sa tingin ninyo, wala ba silang pinagtatakpan? Kung ganon, mas nararapat din nating itanong kay SB Alan Cayetano at sa mga kasamahan niya kung bakit nila isinagawa yung kudita sa Senado sa mismong panahon na mainit ang usapin ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung walang ibang layunin, ang kanilang ginawang kudita para makuha ang majority black, bakit kailangang guluhin ang liderato ng Senado sa gitna ng isang napakahalagang proseso? So ang timing mismo ang nagbubukas ng mga tanong na dapat nilang sagutin. Di ba? Okay, tuloy natin. Meron yan. Yan ang dahilan kung bakit nag-iinit na naman ang puwet ng mga yan, kakahanap ng mga kakampi para magkaroon na naman ng sapat na boto at si Soto mailalagay na naman sa liderato. Yan. Dito parang ikinakalat ang chismis dito, no? Paano naman masisiguro ni Tinig ng Karunungan na si Soto talaga ang gustong ibalik bilang Senate President? Ang mas mahalagang tanong, kung tunay na majority na sila at hawak nila ang liderato, hawak nila at sila na ang may kapangyarihan, bakit hindi na ibalik ang chairmanship kay Marcoleta sa Blue Ribbon Committee? Nagiging vice chairman siya. At kasama si Jinggoy Estrada. Pero nakakatawa, sino ba ang mga miyembro? Di ba ang mga miyembro sa Blue Ribbon Committee ngayon ay iniugday sa kaso sa flood control? Okay, balik muna natin. Kahit na nga wag na raw si Soto, kahit si Risa Hontiveros na lang daw, kahit si Kiko Pangilinan na lang daw. Ngayon, ang bagong naratibo nila, kahit si Win Gatchalian na lang daw ang ilagay na Senate President, basta sila ang nasa majority. Hindi ba kayo magtatanong, bakit ba uhaw na uhaw kayo sa majority? So, yun dapat itanong din sa side, sa kampo nila ni Alan, sa kampo nila ni Marcoleta. Bakit uhaw na uhaw din si Marcoleta na maibalik sa kanya ang chairmanship sa Blue Ribbon Committee, ngunit hindi siya ang nakakuha nito. Nagiging vice chairman lamang siya kasama si Jinggoy. So ibig sabihin, ipinakita lang nito na hindi lahat na desisyon kontrolado nila. At bakit hindi ibinalik kay Marcoleta para may kapangyarihan siya? Asan yung
surprise witness ni Marcolita ngayon. Oh. Yeah? Okay, tuloy natin. ng mga sinusuportahan ninyo. Kasi baka mabisto na yung pinagtatakpan nila, baka mabuko na yung mga kalokohan, yung mga baho nila. Palibasa, ang majority ngayon, sila Senator Rodante Marcoleta, mas may kapangyarihan na para magsagawa ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na may kaugnayan sa flood control projects anomaly. So ano ang nangyari kung sa panahon ni Marcoleta yung usaping restitusyon na inayawan niya? Ano ang mangyari? May restitusyon kaya na masauli sa kaban ng bayan? So ang sinasabing sekretong kinatatakutan o manong mabunyag ay hanggang ngayon manatili itong chismis lamang kung walang ebidensya. Sino ba ang merong mga sekreto na dapat ibunyag? Tingnan, sino ngayon ang nasa Blue Ribbon Committee? Yung nasa Blue Ribbon Committee, of course, mag-imbestiga yan. May kaugnay sa pagpatuloy kung ipatuloy nila ang flood control. Pero sino ba ang nagiging miyembro niyan? Alam naman, imbestigahan nila yung kanilang sarili. Kung talagang napakalakas at makapangyarihan nina Marcoleta ng kanilang grupo, bakit hindi niya nakuha ang chairmanship sa Blue Ribbon Committee? Bakit hindi ibinalik? Ipinakita lang talaga dito na mas komplikado yung usapin kaysa mga haka-haka at akusasyon na walang patunay. So ayon ka ito'y magiging chismis lamang, no? Gustong maagaw ng kakapeng at loyalistang senador ang majority dahil sa usaping flood control. Pero hindi ba nakalimutan na ang nasa majority na ngayon ang mismong nadadawit sa alegasyon at investigasyon kaugnay sa flood control? Kung may dapat magpaliwanag, edi sila muna yung dapat tanungin. Oh, sino ba ang nasa majority ngayon na nadadawit sa flood control? Di ba? Kahit na dating SP, Senate President Francis Chis Escudero, o nabanggit din siya sa ilang testimonya at mga ulat kaugnay sa budget insertions at flood control projects. Si Senador Joel Villanueva, isinasama din siya sa mga aligasyon sa ilang mga testigo, bagamat mariin niyang itinanggi ang pagkasangkot niya at kaugnay sa flood control, pero kasama siyang iniimbestigahan. Lalo na ngayon, sinampa talaga ang kaso kay Senador Jinggoy Estrada. Vice Chairman ito sa Blue Ribbon Committee kasama ni Senador Marcoleta. Di ba? Oh. So sila dapat managot. Bakit sila na iniugnay sa ganitong usapin ay silang nakaupo ngayon sa Blue Ribbon Committee? Bakit kaya? Ano sa palagay ninyo? Tuloy natin. Diyan talaga magkakaalaman kung bakit yung mga politikong sinusuportahan ng mga kakamping at ng mga loyalista nagdo-double time ngayon para maagaw na naman ang liderato ng Senado. Yan ang totoo dyan. O ngayon, ano pa yung mga mapapansin natin nung nakaraan, mga araw? Pinaaresto na si Senator Bato. Yun ang pinauugong sa mga balita. Pati si Senator Robin Padilla, anong nangyayari? Pinaiimbestigahan dahil daw sa tinulungan daw si Bato na makatakas. Okay. Bago dyan, no? Totoo namang pinaaresto talaga si Bato dahil may umiiral na warrant of arrest mula mismo sa International Criminal Court. Tanong, nung dumulog sila sa Korte Suprema para makakuha ng temporary restraining order para pigilan yung pagpatupad sa warrant of arrest, naglabas ba ang Korte Suprema? Di ba hindi? So, bahagi ito sa proseso ng batas. Kung
iniimbestigahan ngayon si Senador Robin Padilla dahil inaamin niyang sa kanyang sasakyan sumakay si Bato. Normal lang na alamin yung mga, lalo na Yan ang samut-saring pinagagagawa nila. Palibasa ay against nga sa liderato. Oposisyon sila ng liderato o ng administrasyon ngayon. yon. Dahil sila si Bato, si Padilla ay mga oposisyon. Kaya yon ang dahilan na iniimbestigahan para sa kanya. Hindi ito usapin ng oposisyon. Hindi ito usapin ng administrasyon. Ang tanong, sino ba ang may warrant of arrest mula sa International Criminal Court? Di ba si Bato? Sino ba ang umaaming tumutulong at sumama kay Bato sa Senado habang iniiwasan nito yung pag-aresto? Di ba si Senador Robin Padilla mismo? Kaya ang issue rito ay hindi politika, kundi pananagutan at kung may naganap ba na pagtulong sa isang tao na may umiiral na warrant of arrest. Okay, tuloy natin. Tignan ninyo, sa majority block ni Senator Alan Peter Cayetano, sila ang laging nakakasuhan, ginagawan ng mga reklamo. Pero yung mga nasa minority, wala. Kahit na nasama na sa mga testimonya ng mga tumistigo sa flood control. Okay, bago dyan, no? So, ang majority daw ang kinasuhan, hindi yung minority. Mali ang lahika dahil ang majority, sila ay ang kinakasuhan daw. Ang dapat tingnan dito kung sino ba ang may aligasyon o posibleng may paglabag. Si Senador Rodante Marcolita ay umaaming tumatanggap siya ng kontribusyon na pinag-uusapan ngayon. Si Bato ay may warrant mula sa International Criminal Court at may mga opisyal na iniugnay sa issue ng flood control. Hindi naman makatuwera na kasuhan. Alang naman kasuhan sina Gatchalian, sina Lacson, kung wala silang direktang kaugnayan sa mga aligasyon. So ang usapin ay kaugnay sa pananagutan. Hindi ito kung majority ka o minority ka. Okay. Tuloy natin. Wala pa rin kaso. Ngayon, si Senator Rodante Marcoleta ang kanilang target. Pakinggan ninyo ang balita tungkol Bago dyan sa balita, si Senador Rodante Marcoleta ngayon umano ang target. Kung si Senador Rodante Marcoleta ang target, alam natin, nahaharap siya sa issue. Hindi ba siya rin ang nagbubukas ng naturang issue noong umamin siya na tumanggap siya ng 75 million na halaga habang nasa posisyon? So, kung walang ganoong pahayag ni Senador Marcoleta, magkaroon ba kaya siya ng ganitong usapin o ganitong kaso? Hindi siya ipahamak ng iba kundi napahamak siya sa kanyang sariling salita mismo. Kaya nga may kasabihan, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Iyan ang nangyari ngayon kay Senador Marcoleta. Okay, tuloy natin. nga sa pagsasampa ng reklamo dyan sa butihing senador natin. Ito po. Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Yan. Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, Yan. masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong isang taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Ayan ha. Bago natin ipagpatuloy yung balita, kailangan muna nating ipaunawa sa lahat na kaya po hindi inilagay ni Marcoleta yung kontribusyon, yung 75 million pesos na kontribusyon ng 3 personalidad na kakilala niya
sa SOSE niya, ba't hindi inilagay? Sapagkat yung SOSE po na yon, ang ilalagay mo lang doon ay yung mga kontribusyon na natanggap mo nung ikaw ay kandidato na. At sa batas po, na siyang ipinasya rin naman kay Marcoleta, kaya siya pinatitigil ng imbestigahan at sinabing walang ebidensya laban sa kanya, sa batas po kasi na sinusunod ngayon ng COMELEC, ikaw o ang isang tao ay magiging opisyal na kandidato ka pa lang sa unang araw ng campaign period. Ngayon, yung tinanggap na kontribusyon ni Marcoleta mula dun sa 3 tao na yon, natanggap po niya yon, wala pang campaign period. Kaya makatwiran lang na talagang hindi ilalagay ni Marcoleta sa kanyang SOSE yung kontribusyon ng 3 tao na yon, kahit pa yung kontribusyon nilang 3 ay para rin sa campaign funds. Oh, ayan. Ang explanation ni tinig ng karunungan bakit hindi inilagay ang 75 million ni Marcoleta sa SOSE. At nakalusot si Marcoleta talaga sa usapin sa SOSE, sa Commission on Election, dahil hindi pa siya kandidato noong natanggap niya ang kontribusyon. Ngunit ibang usapin ang pagtanggap ng 75 million habang siya ay nasa pampublikong posisyon. Kung siya mismo ang nagsabing ito'y isang utang na loob, lalo lamang pinalakas ang tanong kung may conflict of interest o paglabag sa mga patakaran laban sa pagtanggap ng mga pabor habang nasa serbisyo sa publiko. Ang maging problema ay hindi lamang ang pagdeklara, kundi ang mismong pagtanggap, ang pagtanggap ng pera habang nasa posisyon. Walang iisang batas na tahasang nagsasabing bawal tumanggap ng malaking campaign contribution habang nasa posisyon. Ngunit, may ilang batas na maaaring nagbabawal o nagparusa depende sa sitwasyon. Halimbawa, yung Republic Act number 6713 sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ipinagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno ang direkta o di direktang pagtanggap sa anumang mga regalo, pabor, pautang o anumang may halagang salapi mula sa sinumang tao kung ito ay may kaugnayan sa kanilang opisyal na panunungkulan o maaring maapektuhan ang kanilang kapangyarihan diyan sa opisina. Di lang yan, Republic Act number 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na ipinagbabawal din sa isang public officer ang pagtanggap ng regalo o pagtanggap ng benepisyo o porsyento sa anumang pakinabang kaugnay ng transaksyon ng gobyerno kung saan siya ay may kinalaman. Ang tanging batas na pwedeng panagutan etong Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At hindi lang, meron pala yung Presidential Decree number 49. Ginagawang parusa ang pagtanggap ng regalo o anumang uri ng benepisyo sa isang public officials kung ito ay ibinigay dahil sa kanyang posisyon o gobyerno. So, kung ang pera ay ibinigay dahil sa kanyang kapangyarihan o kaya'y impluensya bilang opisyal, abay, diyan papasok na ang Republic Act 6913, Republic Act 3019 at ang Presidential Decree 46. No? So, yung sabi niya na may kapangyarihan si Marcoleta na hindi ilagay sa SOSE, nalusutan talaga niya na hindi ilagay yon sa SOSE. Pero iba ang issue kaugnay sa pagtanggap ng
salapi na nasa posisyon. So, maring nalusutan talaga ni Senador Marcoleta ang usapin ng SOSE sa Commission on Election. Pero ibang usapan ang Republic Act 6713 at meron pang plunder. Yung plunder ba Republic Act 7080? Oh, ituloy natin. Parang tinalakay niya dito ang plunder. Ni Marcoleta. Bagaman campaign funds yun, pero dahil sa hindi nga natanggap ni Marcoleta during his campaign period, hindi pa nga siya kandidato, may karapatan siya at mga katwiran na wag niyang ilagay yon sa kanyang SOSE. Kaya sa bagong problema ngayon ni Senador Rodante Marcoleta, parang sinampahan siya ng kasong plunder din. Malulusutan kaya ito ni Marcoleta? Naniniwala ba kayo na itong kasong ito ay kaugnay lang sa panggigipit? Sa ating katanungan, maniniwala ba kayo na ang kaso kay Senador Marcoleta ay panggigipit lang sa kanya? 24% yes, 76% no. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.